Magandang araw po sa lahat, welcome po ulit sa ating channel ang Biyahe Ikomida. Nagsalita si Jillian Ward sa mga malisyosong haka, tungkol sa kanyang mga kotse, debut party. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinagot ni Jillian Ward ang mga malisyosong issue tungkol sa pagkakaroon niya ng mga mamahaling sasakyan at sa kanyang magarbong 18th birthday party noong February 2023. First time kong mag-open up tungkol dito. First time din na interview about it, sabi ni Jillian sa exclusive panayam sa kanya ni Boy Abunda sa limited talk series na may mother, may story, na napanood sa GMA7 noong linggo ng hapon, July 21, 2024. Kasunod nito ay pinabulaanan ng 19 years old kapuso actress ang mga wala umanong katotohanang issue, laban sa kanya na nagsimula noong 16 years old pa lamang siya. Saad ni Jillian, I just hope na nakikita nila na 2 years old pa lang ako. Naka-diaper pa lang ako. Nag-work na ako. I think naman somehow na lahat po na meron ako is deserve ko through my hard work. I just hope na huwag cross masyadong maniwala sa fake news. Ganyan na po please ever since. Parang underage pa lang ako, ang dami ng misconceptions about me. I think medyo unfair po siya kasi sana nakikita nila na naka-diaper pa lang ako. Nag-work na ako sa TV commercial. Hindi pa po ako nakapagbabasa, nag-work na ako. Nagsimula ang acting career ni Jillian sa edad na 5. Kabilang sa mga teleseryeng tinampukan ni Jillian sa GMA7 noong child star siya ang The Last Prince, 2010, True This Late, 2010, Jillian, Namamasko Po, 2010-2011, Haken Barbell, 2011, Daldalita, 2011-2012, Biritera, 2012, Luna Blanca, 2012-2, Home Sweet Home, 2013, One Day Isang Araw, 2013, May By FF, 2014, Pare Koy, 2015, Por Senorita, 2016, Sa Piling ni Nanay, 2016-2017, Day Kayo ng Lola Ko, 2017-2019, sa Super Maam, 2017-2018. Nang mag-teenager hanggang sa magdalaga si Jillian ay hindi siya nawalan ng mga proyekto sa Kapuso Network. Kabilang dito ang May Special Tatay, 2018-2019, Prima Donnas, 2019-2022, at ang kasalukuyan pa ring umir na Abot Kamay na Pangarap. Nilinaw ni Jillian na may mga nakihati sa mga gastos niya kaya naidaos sa isang 5-star hotel ang kanyang debut celebration noong nakaraang taon. Napag-ipunan ko po lahat ng meron ako ngayon, diretsahang pahayag ni Jillian. Like yung sa debut, even GMA7, nag-share sa debut party ko. Yung mga endorsement ko po, nag-share sila. So, kumbaga lahat ng meron ako, galing po yan sa hard work ko talaga. Sa malinis na paraan. So, I find it a bit unfair. Meron cross mga sinasabi na walang base talaga. Parang ang cruel niya po kasi underage ako, tapos meron cross mga sinasabi na mga scandalous na mga bagay na wala po talagang base. Sobrang fake news. Ilang taon ako noon? 16. Pagpapatuloy ni Jillian, yung cars ko, galing sa mga endorsement ko, sa mga taping ko. Ilang years na akong nag-taping, 15 years na next year. Sa 20 pa birthday ko. Medyo nalungkot ako dahil hindi nila nakikita yung hard work ko. Pinili raw noon ni Jillian na manahimik dahil hindi totoo ang mga akusasyon laban sa kanya. Ang dami rin pong naniniwala sa fake news pero hindi na lang po ako nagsalita about it. Sabi nga po, kung hindi totoo, wala akong get patunayan. Wala akong kailangang sabihin. Malaki ang impluwensya kay Jillian ng kanyang ina na The Jennifer, na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakaroon niya ng matagumpay na showbiz career. Isiniwala ni Jillian na kung hindi dahil sa nanay niya, hindi siya maniniwala sa kanyang mga kakayahan sa actress. Kung wala po yung mama ko, parang wala akong courage para maging artista. Hindi po ako maniniwala sa sarili ko. But with her guidance and yung love niya po, everyday niya ako na-remind. Out of nowhere, magmi-message siya na proud siya para sa akin. Na kailangan kong gumawa ng kaunti. Minsan nagmi-message ako sa kanya kapag sobrang anxious ako sa work.
Sabi ko, hindi ko alam kung kaya ko bang gawin ito. Parang hindi ako naniniwala sa sarili ko. Tatawagan lang niya po ako tapos parang may magic. The machine nagkakaroon ako ng alter ego na hindi. Nasa work ako. Artista ako. Parang kung gamari ito. Kaya ko ang work ko because of my mom, lahad ni Jillian. Sobra ang pasasalamat ng young actress sa hindi mapapantayang pagmamahal at walang sawang pagsubaybay sa kanya ng nanay niya at ang kanyang yumaong lola. Pahayag ni Jillian, I know na ipinagpipray niya po ako always. Kahit baka late na lola. Alam ko na bata pa lang ako, nasa tiyan pa lang ako, ipinagpipray na nila ako, so sobra-sobrang laking influence sa akin ng mother ko and my grandmother. Yung lola ko po, namatay siya noong 2021 and sobrang close po rin namin. Siya rin po yung sobrang nag-encourage sa akin mula bata pa ako. Actually, ako lang yung apo na pinangalanan niya po. Siya ang nagbigay ng name ko. Yung lola ko po, alam niya na dream ng mama ko na maging doktor. So, yung role ko sa abot kamay na pangarap, naging doktor po ako. Sa show kasi, parang may pasyente kunwari tapos sasabihin ko, itong pasyente, galing sa ospital. Yung ospital po, yun ang ospital kung saan nag-pass away yung lola ko. Ang dami ko pong hindi nasabi sa kanya kasi ang sad ng naging death niya, kwento ni Jillian, na napaiyak habang sinasariwa ang mga alaala ng kanyang pumanaw na lola. Pagpapatuloy niya, I want to tell her na I love her so much. Actually, yung abot kamay na pangarap, dedicated ko sa kanya. I am just so thankful na siya po yung naging lola ko. 2 years old pa lang po ako, siya na talaga yung naniniwala sa akin. Like, wala pa akong muwang, parang may feeling na sila na ito yung purpose ko sa life ko. Yung lola ko, ever since, sobrang proud siya para sa akin. But I know she's still watching over us and gusto kong sabihin sa kanya na ako yung magbabantay kay mama and I love her so much. You started at 2, you're 19 today. Wala bang mga pagkakataon na minsan naiisip mo na ninakaw ang iyong kabataan ng iyong karera, ng iyong kasikatan? Her mother had her at 19. Now, at 19, Jillian is ready to tell her story. She was confused nung nagbubuntis siya sa'yo. Sumagi sa kanyang isipan na hindi ka ituloy. Ina-expect nila na magalit ako sa mother ko or ma-disappoint ako. Pero naintindihan ko po kasi siya na super bata niya noon. So gusto ko pakita sa kanya na you made the right choice and there's nothing to fear anymore kasi andito kami. Handa na siyang ilahad ang kanyang mga pagsubok na pinagdaanan. Nagpe-pray ako. Sabi ko, ba't parang wala ng work? Parang nagiging depressive po lagi yung mood ko. Parang ano ba yan, Lord? Ba't naman ganun? It was hard for the young girl to understand. Meron ka pang linya eh. Laos na ba ako? At magsalita tungkol sa mga hinarap na panghuhusga. And there were so many speculations, may mga aspersions that may ibang nagbayad sa iyong debut. Hindi lamang yung debut, even your properties, your cars. Was that unfair or was that cruel? Parang ang cruel niya po kasi ang underage ko po, tapos meron silang mga sinasabi na mga skandalo sa mga bagay na wala po talagang basis. The girl who was once a child superstar is now a young woman with an inspiring life to tell. I am driven because of my mother and I am blessed because of my mom. Everything that I am is because of my mother. The untold story of Jillian Ward. Sa My Mother, My Story. Ngayong July 21, alas 2 ng hapon, dito lang sa GMA. At yan ang atin latest showbiz chika for today. Huwag kalimutan mag-subscribe for more showbiz chika updates. Like and share the video. Maraming salamat at magandang buhay sa lahat. Paalam.